Sa buong offseason ng Lakers, mas nag-focus talaga sa retoolment sa roster mula sa free agency sa pagkuha nila kay DeAndre Ayton, Marcus Smart na malinaw na ang isa sa pinakadahilan talaga niyan ay ang pag-solve nila sa problema pagdating sa defensive depth. At ang isa sa pinagpokusan talaga ng mga yan ay yung malaking contract na binigay nila dito kay Luka Doncic na masasabing successful dahil kinuha ni Luka ngayon ang 3 years extension niya mula sa 165 million na may player option sa huling taon niyan. At sa buong offseason na to mga pare ko, alam naman natin na nasa gitna pa rin ang mga usap-usapan yung tungkol sa trade, buyout o yung posibleng pagre-retiro nitong si LeBron sa Lakers. At makikitang kung siguradong araw na retirement na ang papasukan nitong si LBJ sa 2027, paniguradong pwedeng pumasok to bilang future Hall of Famer. Pero nakikita kasi ngayon na pwedeng hindi pa mangyari yung trade o buyout, lalo na yung retirement nitong si LBJ, lalo na buo pa rin ang connection nga raw nito sa mga teammate, lalo na sa mga staff ng Lakers, at walang nangyaring cut-off communication sa pagitan ni LeBron at ng Lakers organization. Ayon yan sa report At ayon sa The Athletic, walang nangyaring usapan yung mga yan tungkol sa trade o buyout contract at wala ring indication mismo na gustong umalis ni LBJ sa Lakers ngayon dahil malinaw na nga raw talaga na gusto nitong si LBJ na mag-compete ng championship title mismo dito sa Lakers. Pumirma si Luka ngayon ng 3 years extension na nagkakahalaga ng humigit kumulang 165 million. Na mismong dahilan para panghawakan na ngayon ng Lakers ang future nitong si Luka at magiging bagong muka at sentro ng Lakers franchise. Samantalang si LBJ naman meron na lang hawak ngayon na player option mula sa 52 million at walang extension o kahit short term contract na binigay dyan ng Lakers. Kaya nga diba naglalabasan na ngayon yung mga rumors at report about sa future ni LBJ sa Lakers. It's either natapusin na lang nito ang player option niya at magpa-trade sa 2027 o magretiro na lang ng tuluyan. Yan lang yung nakikita dyan ng mga NBA analysts. Pero ayon mismo dito kay Rob Pelinka, inaasahan nga nito na magre-retiro bilang LA Lakers player sa LBJ. Yan mismo ang sinabi ni Rob Pelinka sa mga reporter sa press conference na naganap kasabay ng pag-sign ni Luka ng long-term contract extension sa franchise. Si Luka ngayon naging committed sa Lakers at ang gusto nitong mangyari ay manalo ng championship title at maging champion contender mismo ang roster na binubuo nila ngayon. Dahil mismo dyan nagkaroon ng kaparehong idea si LBJ na pwede ring maging last season na to sana ni LBJ kung makakakuha pa siya ng huling championship title at panglimang ring niya sa Lakers. At nakikita ng maraming analyst na pareha sila halos na nakapokus para sa championship title next season. Ang contract ni Luka tatagal hanggang 2028 to 29 season at ang last year nito may player option. Pwede niyang i-option in o i-option out at humanap na lang ng bagong maximum contract sa ibang teams na maaaring pumasok mula sa 417 million kung tatanggapin nga ang 35% na salary cap rule para sa 2028. Yan yung magiging future ni Luka. Samantalang si Reeves tinanggihan naman ang 89.2 million na extension na ino-offer sa kanya ng Lakers. Pagpasok pa lang ng off-season, pinakamataas na offer yan. Base lang kasi sa tenure ng league, yan lang yung kayang ibigay ng Lakers kay Reeves. Ayon sa mga insider at analyst, hindi ito dahil sa hidwaan sa team kundi isang strategic na hakbang para makakuha ng mas malaking kontrata si Reeves pagpasok ng 2026. Base na rin yan sa projected salary cap price at pwedeng mawala sa kanila si Reeves at magsisisira sa huli sa oras na pumasok yan bilang free agent. Kaya nga ngayon hindi pa rin nawawala yung mga rumors, mga trade reports sa pwedeng maging future ni Reeves sa Lakers dahil mas strategic para sa Lakers na i-trade si Reeves habang mataas pa ang value nito ngayon kaysa pumasok yan bilang free agent. At sa report may mga rumors na nauugnay naman ngayon si Reeves sa San Antonio Spurs at uulitin ko lang mga pare ko na trade rumors to base sa mga analyst na nakikitang pwedeng maging maganda yung senaryo pareha sa Lakers at San Antonio Spurs kung matutuloy ang trade na to. Dahil sa trade scenario mock proposal, nandyan si Reeves, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Maxi Kleber at isang second round pick, samantalang makukuha ng Lakers
ang mga young talent at pwedeng mga future star tulad nila Devin Vassell, Stephen Castle at Jeremy Sohan at isang first round pick. Parang trade swap din, parehas mga asset ang makukuha ng mga to kasabay ng rebuilding ng roster. Dahil nakikitang magiging fit ng husto si Reeves sa San Antonio Spurs, veterano at isang elite scorer na akma sa kanilang young core tulad ni Wembanyama. Dahil si Reeves ngayon ay isang high IQ guard na nakikita bilang clutch performer at pagiging leader lalo na pagdating sa mga heavy situation, at hindi lang dahil sa pagiging fan favorite kundi dahil sa kanyang resulta sa court. Kaya nakikita ang pwedeng maging interesado rin ang San Antonio Spurs dyan, dahil sa 2024 to 25 season nagtala ng career average si Reeves mula sa 22.2 points, 5.8 assists, 4.5 rebounds per game habang may 38% mula sa threes. Nag-close siya ng mga laro ng may kumpiyansa na nakakapag-shot para sa teammates. Ang San Antonio Spurs agad mababawasan ng offensive pressure kay Victor Wembanyama, at ang shot creation at vision niya ang magbibigay ng maaasahang half-court option. Kaya magiging interesado rin talaga ang Spurs dito kay Reeves lalo na sa close game situation, at nakikitang pwedeng maging fit at maging realistic ang trade scenario na to para kay Reeves sa San Antonio Spurs. Yun nga lang, kung tutuloy rin talaga ang Lakers ngayon na pakawalan si Reeves, yan ang malaking katanungan dyan, at hahayaan kaya nila na maging free agent to sa next summer.